Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung BISCAM issue. Yung bang petition na final ni na Attorney Vic Rodriguez sa Supreme Court. At inaksyonan naman ng Supreme Court at inutusan ang House of Representatives, Senate at ang Office of the President through Executive Secretary Bersamin to respond in 10 days to comment. So, tapos na po yung 10 days. Ang tanong, nag-submit na ba ng comment ang tatlong opisina na dinirect ng Supreme Court? Ito, may post si Joey De Vibre. Basahin ko lang ha. Sabi niya, sumagot na ba ang HOR, Senate at CES sa order ng Supreme Court na mag-comment sa petition ni Attorney Vic Rodriguez at ng adorable lolo natin na si Congressman Ungab? Sabi niya, walang balita. Ako wala akong balita. I don't know sa inyo. Kung may balita, paki-comment naman. Ano mangyayari kung hindi sila sumagot? Okay? Bentahe ito sa mga petitioner at sa laban ng lahat ng Pilipino dahil maaari nang gumulong ang paghuhusga ng Korte Suprema at magdesisyon base sa mga ipinasa ng mga petitioner at impormasyon na hawak mismo ng Korte. In short, dihado sila kasi di nila maipaliwanag ang sarili nila. Okay? Agree ba kayo? Ako, agree din ako nito. Kung hindi sila sumagot, mag-proceed ang Supreme Court sa pag-evaluate, pag-decide na. Dahil walang sagot eh. Katulad din yan sa yung ordinary complaint sa fiscal. Okay, fiscal, preliminary investigation. Kung hindi mag-submit ng counter affidavit yung ikinomplain, ang fiscal, mag-proceed na siya. So, hindi mapigilan ang fiscal sa preliminary investigation kung walang counter affidavit ng na-complain. Okay, sabi ni Joey, pero sa isang banda, kung di sila sumasagot sa utos ng kataas-taasang korte ng Pilipinas, ano ang ibig sabihin nito? Bakit kaya nilang hindi ito sundin? Bakit confident sila namang deadma? So, posible kaya na dinedma ng tatlong opisinang ito ang utos ng Supreme Court? Yan ang tanong. Okay. Patuloy ni Joey. Tanong, tatlong importanteng institusyon ang inutusan ng SC. House of Representatives, Senate of the Philippines, at Office of the President of the Philippines through the Office of the Executive Secretary. Kung meron man na may kapasidad na humilot, ito na, delikado nitong hilot, humilot ng lamig sa likod, ang tatlong ito ang pinaka may kakayahan na gawin yun. I am not saying this to undermine the Supreme Court, who is composed of the wisest and the brightest Filipinos ever produced by our country. I am saying this because the Supreme Court is the last defense of the Filipino people, and the silence of the three offices is so deafening, it becomes really scary. Bakit? Okay. So ako, napakataas din ang respeto ko sa Supreme Court. Talagang last defense natin ito. Maraming mga cases na ino-overturn o binabago ang kwan. Kasi talagang pag hindi mo sinunod ang proseso, kahit ano, may mga drug lords
convicted sa lower courts, kailang na-acquit pagdating sa Supreme Court. Bakit? Hindi nasunod ang batas eh. So, may pag-asa ako, malaki ang hope, pag-asa ko sa Supreme Court. Kailang itong silence ng 3 opisina nakakabahala. Bakit? Sabi ni gusto kong panghawakan na mananaig ang hustisya at tama. Alam ko, maibibigay din sa mga Pilipino ang dapat para sa kanya. So, magbasa tayo sa mga comments, Kayo, mag-comment din kayo. Dinedma na ba ng 3 opisinang ito ang ating kataas-taasang Korte Suprema? Sabi ni Royal Sarmiento, sana hindi mabayaran ang Supreme Court para matuloy na ito. Sana walang tumanggap sa kanila ng sul para ibasura ang petisyon. Coreng de Jesus Vasala, I can only hope and pray for the best. Pinoy away from home. Betty Betchay, kung sumagot sila, nabalita na sana yan sa media. Showing off they're not guilty. Ayun. Pag kumpiyansa sila, sagutin kagad. Dahil wala silang itinatago, di ba? Kailang napakatahimik eh. Kahit sa mainstream media, walang balita. Pero sana nga sumagot sila. Yes, that's the best. Else, are they blatantly disregarding now the Supreme Court? Ano ang ipinapakita nila ngayon sa mga mamamayang Pilipino? Mas powerful sila sa batas? Nakakatakot ito. Yes, nakakatakot niya itong silence sa issue na ito. Ace Rebel, sabi niya, I'm afraid Blanc is doing some negotiations backdoor with the Supreme Court. Since he's a former Chief Justice, he might try to influence some justices. I hope naman hindi yon mangyayari. Okay. So sabi naman ni Amantis Guerra, pag nangyari yan, wala na talagang pag-asa Pilipinas. Huling hope na lang ang SC, tapos mababayaran pa, wag naman sana. Okay, ako, palagay ko, hindi nila kayang i-bribe ang Supreme Court. Iyan ang opinion ko, Malala nyo yung oral argument sa PhilHealth, yung petition na dapat ibalik yung pera ng PhilHealth. Nako, ang galing yung Supreme Court Justice na nag-interpellate. Sino ba yun? Honorable Ami Javier. Nako, sabi niya, di mo ba alam, according to COA report, 2021, 22, 23, bankrupt na ang PhilHealth. Wow! Grabe. Tapos, natulala sila. Tapos, sagot ng Finance Secretary na hindi po bankrupt. Bilib na bilib ako sa oral argument na yun. At delikado sila sa PhilHealth. Yan ang mga big issues ngayon Itong BISCAM issue, yung blank items, yan, malaking problema nila yan. Yung PhilHealth, malaking problema nila yan. Tapos itong impeachment ni BP Sara na nagkabuhol-buhol, yan ang mga main issues sa ating bayan ngayon. Na I don't know kung paano ito ma-resolve. Kaya pinakamalaking issue, itong blank items. BISCAM na lang tawag yan, BISCAM, na according to Attorney Vic Rodriguez sa kanilang research, wala palang perma yung enrolled bill. Ano ba yan? First time in history na nangyayari ito. Ito na nga,
pati sina Senator Lacson, Senator Franklin Drilon, sinasabi na the worst budget in our nation's history. The national expenditure program was mangled by so sabi nila dapat ang presidente exert control of the budget process. So let's pray na sana sumagot sila para gumulong ang hustisya. Huwag naman sana yung idedma ang Supreme Court.